Ibabarinate po natin yung tuna. Hello, Chef Bernie. Garlic and Episode 4 ng mga Lings. At eto na. Ang pinaka-aabangan ninyong mega challenge sa season na ito. Kayanin kaya ng mga balelings ang hamon natin sa kanila? May kinabahan. Ana. May naiyak na. Bakit ka umiiyak? Sibuyas. May person na naman, bahala na. At may last minute Balita ko nagpalit magpapalit ng kayo ng menu. menu last minute. Aba, gulatan. At may amoy sunog. Ang nangyari. In proud partnership with the Department of Tourism Region 12, in cooperation with STI Jansan College of Hospitality Management, set in the tuna capital of the Philippines, General Santos City, we now bring you one of the highlights in the 3-part episodes of Miyaki and the Balelings. Challenge accepted. The Baleleng Cookbang Showdown. Akalain nyo yan? Day 2 pa lang ng adventures ng Team Baleleng sa Soxargen at ang dami nang naganap. Bawal mapagod at walang pupuyat-puyat. Laban kung laban dahil ganyan ang tunay na buhay. Sisikat ang bagong umaga at haharapin mo ang mga bagong hamon ng buhay. Taas noo at buong tapang. Wala ka namang choice, di ba? Sabi ko nga. Exactly 2 hours to prepare 3 dishes in this competition. Timer starts now. Kaya bumalik na kami sa hotel for a quick freshen up. Sana all fresh. Kumain ng lunch and then larga na naman ang Team Baleleng sa STI Jansan College of Hospitality Management. Oh, kumusta kayo? Okay lang po. Medyo kinakabahan. Nandito na tayo sa STI. Excited. Excited? Excited na kinakabahan. Pero challenge accepted. Yahoo! Excited na kami. Galingan ninyo. Yes. Challenge accepted! Challenge accepted. Yan. Kaya for today's video, ang hamon sa lahat ng mga momshies, ano ang lulutuin ko today? At dahil dyan, labas ang mga pens and papers mga Lings. Marami tayong ituturong menu courtesy of Chef Ronald Furman of STI Jansan. Kasama ang kanilang outstanding alumnus na si Chef Bon Luigi Hernandez from Greenleaf Hotel and their student Bernie Lloyd Naive. But wait, bago tayo mag-rock and roll, safety first. bitawan natin kagad. Push. Videos are aling back. So yun ang paggawin na. And then, after one, so naka-ready naman yung oven. Okay. Okay, naka-oven, naka-ano yan sa temperature, right temperature. Okay, naka-preheat na Preheat na oven. Aloha, may question sa oven? Wala naman po. Okay, and lahat ng gamit po, ano na po lahat yung gamit sa okay, guys, Dito na yung gadget. Luchipyo, may luchipyo po tayo dito at chopping board. Okay. So, pag may kailangan na po kayo, so, kapag naluto ako, kailangan niya ako, tawagan nila. Ay wow, kinabahan, pero go lang. Alam nyo ba guys ang rubber band theory? Yes, goma. Kailangan natin ng stress sa buhay para maging kapaki-pakinabang. Kung walang challenge, walang kwenta ang buhay natin. Boring. Katulad ng rubber band na ito. Bataking maigi, stress mo. Then it becomes useful. Ano ang lulutuin mo dyan, Jeff? Sinigang sa kamyas. Tuna, nilaw na mayroong gata at talong. Tuna tartar. O ikaw kakain ka lang. Ano naman ito? Mushroom. Dried Ay, mushroom. ito. Sa amin po. Ay ba, may pasabog si Isabels. Naman, Ang ko ilabas yung mino ko. Leon! Aba, gulatan. Gusto ko yan. Ganyan kami eh. Gusto namin yung last minute. Last minute. Ang galing. Tingnan natin ha. Galingan, galingan. Ano po, dahil po steak, lalagyan namin ng parang may unique taste. Kasi may unique flavor, ito siya na mushroom. At syempre, hindi kumpleto ang Tuna Capital Experience kung walang Tuna Masterclass. okay, so Parts of patula. okay, this is for tuna. So this is the
ready natin. So, medyo malapad siya. It's because of big eye tuna. Malapad siya. Di kagaya ng European tuna. It's very small lang po siya. So, ito yung ready po natin. And then sa panga sa big eye also. Medyo malapad yung dito yung ano niya. It's kumpara sa sana. Kumpara natin doon sa hip-hip. And this one is European tuna. This is not a big eye. Okay, these are the double A plus pang-export quality po yung tuna po na. It's backloin and benilloin. Ito yung po na. Ang Big Eye tuna ay mas malaki, mas mataba, at perfect sa sashimi at grilled dishes. Ang European tuna naman na yellowfin, leaner, firm ang meat, perfect sa kinilaw at tartar. Ano daw? Tuna tata. Ano daw? Tuna tartare. Ayan. Ang una ninyong challenge ay gagawa kayo ng kilawin. And ang kilawin part na gagamitin natin ay this one. Ang European tuna kung saan meron kayo, mamaya natin bibigay ilang total minutes ninyo. Okay. And then ang second challenge ninyo ay gagawa kayo ng classic Filipino favorite. Ito ang pana. Ayan. At ang ikatlo ay ang continental sensation. Ayan, baka may gagawa dyan ng beef Wellington, pero ang gagamitin ninyo ay tuna pa rin. Anong part ito siya? Belly. Okay? So, ayan. Meron kayong total na 2 hours. Okay, sapat na iyon para gumawa kayo ng kilawin, gumawa ng inyong main dish na Pilipino, at isa pang alternative na international continental sensation. 2 hours. Any questions? Wala? Challenge accepted? E di yun na nga, tarantahan na. Chopping dito, hiwa doon, sotoy dito, kilaw doon. Busy ang mga balelengs. Mayang, bakit? Bakit ka umiiyak? Sibuyas. Akala ka na may misang bana. Mega love shoutout, dali! Shout out! Hi! Ready ka na? I'm ready! You're ready! Yes! May shoutout ka ba, Mildred? Shout out sa mahal ko, Ramir. Yun! Nandito na kami sa STI College. Mega love shout out to all of you guys. Nandito na kami sa STI Jensen! Yay! Dahil kami ay nagkahanda ngayon ng aming lulutuin. Challenge accepted ka dyan, Sir Mike. Ngayon, nag-prepare pa lang kami ng mga menu namin. Ay, syempre, menu natin secret. Secret? Pasabog kami masasarap na pagkain. Ito na aming papalambutin muna. Papalambutin muna. Kasi yellow yung sa loob. Oo, sige. Palambutin. Paano magpalambot ng frozen? Lagyan ng warm water. Anong pasabog natin? Inilaw na mayroong limpo. Gusto ko yan. Inihaw na limpo. Wow! Ang tawag nun ay siklaw. Tiklaw. Tiklawin. Ayan. O, sige, good luck. Tinulang pa nga. Tinulang pa nga. Filipino design. Na, ano pa? At tuna salsa. Na, siya. Sige, galingan ha, galingan. Mega love shout out! At nandito naman si Miss Jensen. Nag-freshen up na po. Fresh na ulit. Ayan, how are you today, Christine? I'm good so far, pero I'm so happy to be back at Margaret 9 at school, and I'm so excited to see all of the students na mag-cook na po sila kung ano po yung mga dishes na yung prepare for this day. Ay, umihirit sa salidot. Sinahulit. I'm sorry lang sa Kanina, dahil tinur mo sila sa tuna fish port, ano sa tingin mo ang mag-hit sa kanilang mga lulutuin today? I think some of them could do some like mga kinilaw or sashimi or gravy because mga grilling po ng mga tuna. Pero let's see kung ano po yung mga unique dishes they will prepare for us today kasi ayun, napaka-mag-judge ako.
Ikaw kaya kasama ko magja-judge. Oh my gosh. Judgeries ko pala ako. Oo, judger. NDDU. Representing NDDU. Mabuhay! I'm Joseph Ramos, Daddy from Call Me Gio, and welcome to our last itinerary for today's activity. So, we're here at SC Idol. So, anak na. Ginawang vlog. Ginawang vlog. Kumusta naman, Gio, yung 2 days with the Balelings? I get to meet them a lot in terms of how they are doing well here sa General Santos City. And I think what they're doing right now, sir, no? They're creating some of our local dishes, and I'm expecting some of these dishes will have their own unique sense of how their hometown is in this area. Oo, dahil galing sila sa iba't ibang lugar, Yes. sulok ng Pilipinas, from Luzon, Visayas, at Mindanao. So hopefully, we are doing, yes, kaya nila yan. Good job. Good job. Ito po, nag-prepare na po kami sa aming tatlong tugig po. Ang aming Head chef. si Chef Roldan Santos po. At ito si Cox at saka si Mars. Iyak na ako. Ano nangyari sa'yo? Sa sibuyas. May naamoy ba kayo? Amoy sunog. Bakit may nasusunog dito, John Jeff? Sinusunog ko muna yung balat ng talong saka yung bawal. Para sa kulawo. Ayan, ano tawag doon? Tuna kulawo. Kulawo. Bakit kailangan may sunog-sunog? Para doon sa smoke flavor niya. Ayan, may smoky flavor palang gagawin si Chef John Jeff dito. Ano pa abangan namin? Tsaka yung tuna sinigang sa kamyas at tsaka tuna tartar. Ayan, okay. Hindi na katabalahin. Kumusta ang Team Leyte? Okay na okay po yung highlighted ko ngayon. Iwa kami ng mga tuna first. Iwa kami ng ito man. Okay. Good luck. Sa mga Matagal ba na bang ginagawa yan? Ay, hello MJ. Hello po, sir. Hi. Ang busy si Mother. Yes, busy tayo ngayon. Dahil tayo ay nagpa-challenge, accepted. At pag uwi mo sa sa Kananga, ipapatikim mo yan sa mga Jonakis, di ba? Opo. Okay. Patikim natin yung inununang tuna. Inano? Inununang tuna. At Ano? saka Inununan? Inununan? Yes po. Inununan daw. Sana all inuunan at sana all mag-on. Inununan. Hello, Chef Bernie. Mabuhay, sir. Magandang Jensen. Magandang Jensen. Ganda ng lighting dito sa'yo, ah. Yes, sir. Ano meron, Bernie? I am making now the tuna panga. This is tuna panga. I am rubbing the secret ingredients that we make. What secret? Sir, so para po ma-surprise pa yun sa lasa niya mamaya. Sinabi ng ayokong sinusorpresa ako eh. Okay. This one, we will be baking this. First po is isusugba lang po muna natin siya. Yes po. And after that, if may masugba na po natin siya, doon na po natin siya i-bake for how many minutes po para po magluto naman. Ayan. And yes po. For this tuna po, we have 2 types of sauces. It has the basic lang na sauce, which is the soy sauce. And later po, may mga sauces na din po siya na hindi nyo po i-expect na i-dip sa kanya. Ay, hindi ako nag-expect. Ako? Hindi. Boom! Yes po. So this really prepare this po para po na mabago sa inyong panlasa. Ayos. Okay. Hindi na katabalahin. Good luck. Thank you po, sir. Hi, Chef Luigi. Hello po, sir. Anong meron? Ako ay gagawa ngayon ng kinilaw. So, Kinilaw. gagawin ko muna yung mga ingredients ng kinilaw. Ito yung isang pinaka-importante na yung suka ng kinilaw. Hindi tayo gagamit ng ordinary lang suka na nabibili natin sa mall. Gagawa ka ng sarili mong blend. Gagawa tayo ng sarili nating blend.
Ito, pag nag-blend natin ito, magiging sinamak na. Sinamak. Sinamak. Ano ang essentials ng sinamak? Una yung suka natin, dapat yung tuba, yung coconut vinegar. Okay. Next, onion, ginger, garlic, and yung chilies. Yung Chili. chilies. Ano yung pinaka-importante sir sa ating plahan natin? Paano mo masasabing sobra na ang chili or sakto lang ang chili? Depende na sa dami ng suka sir. Bali, 200 ml, mga dalawang red chili lang. So 200 is to 2. Yes. Ay, general rule natin. Kapag tumatagal ito sir, mas lalo pa itong nagalas. I see. Okay. Gaano katagal gawin ng isang kilawin or kinilaw? Actually, sir, yung kinilaw is masyado lang siyang mabilis gawin. Kailangan natin kunin yung timing. Dapat hindi siya masyadong maluto sa suka. Kailangan na matikman pa rin natin yung freshness ng tuna. Ayun, hindi yung nasobrahan na. Sobra na. Masyado na kasi siyang mushy, kainit. Mushy, Parang yeah. So, yung essence ng tuna. average preparation time ng kilawin should be how long? Including the preparation na nasa around 15 to 20. 15 to 20 minutes on this average time. And then, store na siya kagad sa refrigerator. Pwede natin kainin right away. Right away. Kaya pala, pwedeng last mo siyang gagawin, ano? Ito yung last gagawin. Okay, thank you! Okay, so... Ang kinilaw, parang pag-ibig. Kailangan sakto ang timpla. Pag sobra, mushy. Kapag kulang, hilaw. Parang love. Boom! Jensen, I'm Chef Mark Ferben. Ang gagawin ko ngayong araw na to is gagawa po tayo ng ahi tuna. Ahi? Yes, ahi tuna is where ahi tuna is came from Hawaiian. So, gagawin po natin lang yun. Marinate po natin yung tuna. And after this one, after marination, okay, together with patis, honey, and base of garlic, then lime. Next, i-coated na natin for sesame. Nice. And the other one. So after we coated the sesame, i-girin pan po natin, make it pansered. Pansered lang na yan. After pansered yan, slice po natin. And then we have our native pako, which is we use this one for the salad. And then I use also the vinaigrette. And then we have our coleslaw together with the pako and that. Magbibigay siya ng crunchiness. Then after that. And then we put the sauce on the ahi tuna para mag-complement yung lasa. Okay. Thank you, Chef. Thank you so much. So, hello, sir! Hi, Christine. So, as we can see po, so marami po mga nagaluto right now. I would like to ask kung saan po kayo na-excite po na mga dish here? Actually, lahat exciting. Pero syempre, nag-alam siya sa ating host, STI. Sa STI, College of Hospitality Management and kay Chef Ron. And kakaiba yung kanyang Hawaiian, I'll call it the Hawaiian tuna or the Oceanian o Polynesian tuna. Gumamit pa siya ng ingredients na may mga sesame seeds, kanya, at saka doon sa sa isang chef na yung sa panga na nagulat ako kasi alam naman natin kung paano grill panga kapag kumain kasi isang grill. Bar grill, di ba? Yung isang reservoir. Bakit kanya talagang level up, kumaga hindi tinipid, may budget. Ayan, so may mga secret ingredients pa dito. But I think honey. Honey at saka olive oil at saka all the seasoning. Parang lang inside it. And then si Chef Luigi naman, ang ganda ng points niya on paano gumawa ng kilawin. And hindi ako fan ng kilawin until I moved to Japan and naging normal staple na sa mga sashimi. And apparently kilawin yung sashimi base na yung suka. So ang lesson lang doon is you don't
overcook or you don't over marinate it with vinegar kasi naging mushy na yung ayun na, pinasok na sa oven, no? Ayan. At 193 degrees Celsius. But anyway, so yun na nga, yung kilawin, sandali lang pala gawin yan, nasa 13 minutes lang. And you can actually do it last kung meron kayong pinaghahandaan kasi straight to table or pwede pumasok sa ref. Kasi natagal din natagal yung pagkikilaw nun. So you don't want it overexposed sa tuna. So vinegar. Pero the vinegar is the best point for him and in the region probably is it has to be Sinamak. So dito ka kung yung Sinamak, your own blend of Sinamak which is the tuba. Tuba, kailangan pag tuba ang iyong vinegar and then meron kang onions, meron kang spices, and his ratio and proportion is 200 milliliters, and it's two red peppers. Ayan. So, later, naging surprise sila. Malaman na sa mga sa alam ko sinilang nila. Si Team Cebu and Dumaguete, meron silang gagawing tinola at saka version ni Papay Rodan here of Siklawin. Ayan, so meron. Ang maganda dito kasi nung una, and kilawin for beginners, so hindi ka mahilig sa kilawin or sa hilaw, alam mong hilaw yun. Nilagyan niya ng baboy. O, di ba? Parang takwat baboy. Hindi lang mahilig sa takwa, pero mahilig sa baboy. So kapag takwat baboy, ginamay ko yung baboy. And in this time, kung ano naman, kung siklawin at kilawin na may baboy, eh di mauna yung baboy, tapos madadamay na yung tuna, eh di masutupa ka na kumain at kilawin. Ayun, tara, hilo tayo. Spouse Vlogs in the house! Bakit ka na nga alam dyan? Parang nung ginawa mag-inhol ng pork chop. Ayun, nagsisunod po si Spouse Vlogs. So, nag-iihaw ng pork chop. Dilagang baka, sinigang, and paksilumpia. Ayun, hindi, parang ako kayo magpansin sa mga lumpia. Oo, lumpia. Pansit lumpia yung mga paborito ko na at nag-ihaw din ako ng bangon, yung pork chop, ng po, tabi. May alam din ako sa magluluto, siyempre. Wala niyo, joke time lang suppose. Seryoso ako sa buhay. Paano ka magseryoso? Paano natin? Seryoso sa pagluluto. Maging masarap at malinamnam. Yaman naman, parang sino? Ikaw. Ayan, ang dahil dyan, naka na. Bye. Thank you. Bye. At yan ang kwento ng ating culinary battle today. Mahaba pa ang ating lalakbayin dahil episode 4 pa lang ito ng buong season ng Miyaki and the Baleleng's Challenge Accepted. Samantala, check out our playlist, Challenge Accepted, to binge watch our episodes. Next naman, Netflix yarn. Subscribe to this channel and give us the whole loving package by hitting the notification bell on to be updated every time we upload or premiere a new episode. Susunod sa Miyaki and the Baleleng's Challenge Accepted. At maging malinamnam ang puso. Paano lumalabas ang tapas? Ganito lang yan. For example, ganyan. Bibigyan mo na ang gusto. Ayan. Lumalabas na yung katas niya. Ay, tapos na si Chef! Na-pressure sila. Na-pressure ko kayo. Kaya tingnan natin. At ang sinasabi bago kumain sa Japan ay itadakimasu! Itadakimasu! Ayan na. And ready na ang kilawin ni Chef Luigi. Ayan. Ano yan? Sinulang pa nga. Ikaw ba gumawa niyan? Hindi. Patapos na ba, Roldan? Konti na lang. At pawis silang lahat. Lola Yami, tell us about this. Bye.